Actually, may isang tao na ayaw siyang pababain. Ang higpit, ang hirap kasi itong taong to, kasama niya at malapit sa puso niya. Nako, kilala nyo. Kilala nyo na yun, mga kasama, ha? Kasama niya at malapit sa puso niya. Oh, isang tao? Hindi po ba dalawang tao yan, Ate Windra? Ha? Hindi po ba dalawang tao yung nababasa nyo? Tuloy natin. IBM. But unfortunately, tao ang magdidesisyon. Ayun na. Yan sinasabi natin, mga kasama. Ito na ho, yung lumalabas sa pagbabasa ni Ate Windra, tao ang magdi-decide, hindi ho kung sino-sino. Marami pang anomalies ma-unearth sa ating lower house. Bago. Hindi pa ito lumalabas. Marami pang lalabas. Marami pang anomalya na darating sa lower house. Isa tayong high official na ang kanyang health talaga mako-compromise. Pag sinabi ko mako-compromise ang health, kailangan mag-ingat na siya. Malamang nandiyan ang ICU. Parang gano'n ang mga issue yan. Nako. Yan. So mapapasok yan sa ganyan. Nako, mga kasama, sino kaya ito? Isang high official, Sino kaya ito? Na pag tinuloy nila yan, yun ang kanilang simula ng katapusan. Yan. Pag hindi nila tinuloy, tatagal pa siya ng 3 taon. Meron siyang pagkakataon na baguhin niya. Ang galing niya, yung mga nangunguna sa korupsyon, nangunguna sa paglabag, sa saligang batas. Otherwise, talaga magkakaroon tayo ng bagong kalakarang pampolitika dito sa ating bansa. At kailangan, yung mga taong ito, nakita naman nila yung kasaysayan natin na Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Gigots nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Grabe, no? Hindi mo na alam talaga kung ano yung totoo sa hindi totoo. Kasi mga kasama, meron ho nag-post. Meron ho nag-post na merong gaganaping rally ang INC sa January 13. So, eto na naman, meron namang, hindi ko masabi kung totoo na yung mga pinagsasabi nila. Akalain nyo mga kasama. Ano ho ba ang pinaglalaban? Kung sakali magkaroon ng rally na yan. Kasi, marami hong, kahit si Kuya Jason sa nag-post na merong mga gantong rally na gaganapin Pero nakakapagtaka, merong isang vlogger na naman, peke daw, peke. Eto ho, nakikita nyo ba? Lakihan natin lumabas kasi ang kanina. Sana malakihan pa natin na Ayan. Diba? Sabi rito, for your information, this invitation card is fake. Nilagyan niya pa ng fake. Pero hindi pa natin alam kung talagang fake ba o hindi. Ano ba talaga ang tunay? Kasi may post din ang Pilinos News TV. INC Rally, may schedule na. January 13 sa Luneta. At meron na rin dito, Sara Duterte supporters, historic INC Rally at Luneta against Historic INC Rally at Luneta stands against injustice. Tignan, tuloy na ang Rally of Peace Worldwide ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa January 13. Pero bakit ganun? Bakit? Diba? Bakit peki raw? Ang sabi dito, bakit peki raw? Ano ba yung totoo sa lakihan natin. Tingnan natin Para maliwanag lang sa maliwanag tingnan natin yung post. Bakit may fake na naman nangyayari? Nung isang araw, kailan ba yung kahapon,
May lumalabas na rally nga dyan sa EDSA. Oo. Sabi, fake din daw yun. Ano ba talaga? Oh. Kung fake man ito, naku po, wag naman sanang fake, no? Kasi ito hinaantay ng mga ating kababayan eh. Oo. Oh, fake daw. Di ba, mga kasama, ano mangyayari kung fake? Oh. Kung misleading na naman itong mga usapin na ito, aba, ibang usapan na ho ito. Oo, ang mangyayari dito, baka panlilin lang na ito sa ating kababayan. Diba? Oo, para lang sa katotohanan, mga kasama. Para lang sa kalaman ng ating kababayan. Dito tayo makinig sa sa mga nagbabasa ng tarot, ha? Ano ba yung meron dito? Pero bago natin simulan natin talakayan, issue at reaksyon, ha? Isang like yung share, ha? Isang like at share, ha? Gusto tayo yan, ha? I-like yung video bago natin simulan ito. Oo. Ito ho yung nagbasa ng naalala nyo ba yung nagbasa ng card na patungkol kay BP Sara? Meron ho rin siyang bagong binasa, ha? Ito ay patungkol naman kung sino nakaupo ngayon. Alisin na natin yung issue kung fake o totoo. Pero ang antayin natin, kung mag-announce na mismo yung pamunuan, at doon naman siyempre sasabihin na naman yan eh. Sasabihin naman yan ng Net25 eh. Lalo na si Kuya Nelson tsaka si Kuya, di ba? Malalaman natin, matagal pa naman. Ilang, ano pa lang ngayon, 23. So, meron pang ilang days. So, doon lang sana, antayin nyo, wag nyo munang pangunahan. Wag muna kayo magsabi kung fake o hindi. Kasi gaya nung nakaraan, di ba? Wala naman palang pumunta. Nauna sila. Ibig sabihin, hindi naman pala yun. Hindi, totoo lang. Baka kung ano-ano pa mga pagsasabi natin dito eh. Ito na lang para maliwanag. Tuloy mo ate kung ano yung mga nabasa mo sa card. Yung mga sinabi mo po tungkol kay BP Sara, nangyayari na po. Yan, totoo naman. Oo nga eh. Okay po, Ma'am Salam. Sa totoo lang, maraming nagko-comment about BP Sara. Yan. Sa akin na mag-vlog ulit ako. Ito sasabihin ko. Siyempre may takot ako kasi 11 months ago, wala pang kahit ano, biglang lumabas. Kasi nga, nagdidepende ako sa tarot. So, ayoko namang masabihan na ako ay one-sided. Pero kung ano talaga nakita ko sa tarot, yun lang talagang binabasa ko. Lalo na yung kay Ma'am BP Sara. Medyo natatakot nga ako kasi may nabasa ako nitong huli, hindi pa ito namin na iba-vlog. Pero baka, sabi ko, takot ako eh. Nako, eto na. Baka mamaya. Eto na mga kasama ha. Kasi, eto si Ate Windra, yung mga hinula, ay yung nabasa niya sa card, nung last year, lahat ho lumalabas, lahat ho nagkakatotoo. Panoorin niyo yung vlog niya nung kay basa niya kay BP Sara, basa niya sa card patungkol kay BP Sara. Ngayon, may nag-info sa atin, no? Sabi niya, Kuya Goods, panoorin mo, may panibagong si Ate Windra. May panibagong basa. Ngayon, nakakakilabot yung parang babasahin. At meron niyang kasunod, meron kasunod pa yan. Meron namang isang parang manghuhula din, na nagbigay rin, ng kanyang hula. Mamaya, isusunod natin sa dulo ng ating video. Ate, tuloy mo na para mas maganda at malaman ng ating kababayan. Mabalik lang tayo doon sa mga, ano bang tawag doon? Hindi pa kasi, di ba? Entayin muna nila. Wag muna sabihin kung fake o hindi. Wag munang ganun. Ano nangyari kanina sa EDSA? Wala naman palang mga sinasabing marami daw atin na mga kalaban, anak ng tipaklong. Diyos mio, Marimar. Tuloy na natin to.
ma-misinterpret ako na meron akong binabasa o meron akong sinusunod. Wala. Purong tarot lang yun. About kay BBM, paliwanag mo bakit ayaw? Ito naman, kung bakit ayaw kong basahan, sabi niya, may nag-comment, bakit ayaw mong basahan si President Marcos? Kasi ganito yon. Sa akin kasi bilang isang pwede ko siyang basahan. Kaya lang una ko na kasing nabasahan si Ma'am Vice President, si Madam Vice President. So 'di ba parang pagsasabungin natin yung dalawa. So kailangan ganun yun eh. If you are tunay na tarot reader, pipili ka lang ng isa na pwede mong basahan. Hindi mo sila pwedeng basahan dahil baka magsabong. Siyempre, iba yung makikita ng isang tarot, iba rin yung makikita ng isang tarot. So, unang may nag-request sa akin ng kay Ma'am Vice President Sara. So, kung ano man po yung binasa ko, yun ang totoo. Yun po diba? ay hindi po... Totoo yun, mga kasama. At napapatunayan natin na totoo nga. Mas maganda, ate, sabihin mo na sa amin kung ano yung mga nababasa mo pa. Tuloy natin to. Inimbento or sa tarot ko talaga nabasa. Kita nyo naman, 11 months ago na, mag-isang taon na, saka pa lang ngayon nangyayari. Totoo yan. Intindihin niyo po ako yung nagagalit. Bakit hindi si President ang basahin mo? Willing naman po akong basahan siya. Kaya lang, kinakailangan malawak ang pag-unawa nyo na kung ano nabasa ko, sa tarot lang. Ano po? Sige ate, tuloy mo. Hindi ko pwedeng sabihin natatakot. Baka sabihin naman ng presidente, ba't ka natatakot sa akin? So, ang sinasabi ko, isa lang dapat, kahit saan namang pagkain alam namang, ito kino-comment ko lang po sa inyo, ang dami kasing mas matalino pa sa nagtatarot. Nakakatakot magtarot kasi babasahin mo kung ano nakikita. Yung iba nami-misinterpret nila. So, dapat isa lang talaga para hindi pwedeng tatarot mo itong isa, tatarot mo itong isa, ibang sasabihin ng isa, ibang. Siyempre, magulo na ang sitwasyon. Pwede magkagulo pa, makakadagdag pa tayo. Pero kung may talagang magre-request na talagang kaya naman nilang tanggapin kung ano sasabihin ko kay... Sige, simulan mo, te. Simulan mo. Hindi ako mapapahamak o why not? Yan, sige. Ano pa? Rosalie Lomas, October 14, 1965. Age 59. Ano po ba magiging kapalaran ko this camp? Iba yan eh. Iba yan, te. Yung kaya, kung sino yung nakaupo ngayon. Ayun ang gusto naming abangan. Ano yun? Merly, ayan. po talaga nakakatakot magbasa pagdating sa presidente. Pero sabi ko nga sa inyo, dapat pipili lang ako ng isang babasahan. So, ang nag-request noon kay Ma'am Sara, kaya siya agad na nabasahan ko. So, ngayon, tungkol kay BBM, gusto mo talagang may malaman kailan siya bumaba? Yan. Sige. Mga kasama, panoorin nyo to. Gusto nyong malaman kung kailan daw bababa according sa pagbabasa ni Ate Windra sa kanyang tarot card. Ito na siguro. Baka may mabanggit din siya patungkol dun sa mga gaganaping mga peaceful rally, di umano. Okay, Merly. Ito, Merly, para sa iyo Merly Obeso Indriga. Merly. Para ito kay BBM. Naku po, Diyos ko dahil. Ito na, kinakatakutan ko. Actually, may isang tao na ayaw siyang pababain. Ang higpit, ang hirap kasi itong taong to, kasama niya at malapit sa puso niya. Nako, kilala nyo. Talagang, kilala nyo na yun, mga kasama. Kasama niya at malapit sa puso niya. Isang tao? Hindi po ba dalawang tao yan, Ate Windra? Hindi po ba dalawang tao yung nababasa nyo?
Tuloy natin. Ayaw siyang pababain. Okay ba? Sila ang gagawa ng parang para No. hindi bababa si BBM. Pero sabi ko nga sa inyo, they are reaching for the power and for the gold. Ayun yung gold, ayun yung power. Kinig na mabuti, ha? And also, they are using, bakit? They are using all the money matter, money. Yan, puro pera. At nakikita mo, they are giving. So, kayo na ang bahala mag-interpret kung ano yan. So, ibig sabihin, gagamit talaga sila ng lahat para hindi bababa si BBM. But unfortunately, tao ang magdidesisyon. Ayun na. Yan sinasabi natin mga kasama. Ito na ho, yung lumalabas sa pagbabasa ni Ate Windra, tao ang magdi-decide, hindi ho kung sino-sino. Sa nakikita natin, ito na ho. Diba? Meron tayong nabasa. Meron ho tayong informasyon na nakita. Ang sabi nga, may gaganaping peaceful rally sa January 13. Subalit, meron namang nagsasabi na fake naman ito. Ano ba talaga ang tunay? Bakit kailangan mong i-update kagad yung mga tao na ito ay fake? Ano ba talaga? Nung nakaraan, nagsalita ka rin sa live mo. Parang galit na galit ka. Ano ba talaga ang problema? May problema ba? Bakit parang kinokontrol mo? Yun yung sabi. Malaking rally ang gaganapin. Pero antayin natin yung announcement. Kaya nga timbangin nyo mabuti. Wag nyo munang siraan ang loob ang ating kababayan. Kasi ang iniintay ng ating kababayan ay yung pagkakaisa. Pero parang sa post noon, parang hindi naman sa pag-aano mga kasama kasi kung talagang dapat nga sumuporta pa siya. Di ba? Diyos me, matuloy na natin to. May maaaring ang tao ang magdidesisyon para pababain siya. Ayan. At dun sasakit ang ulo ni BBM. Kasi Iyan. may mga darating na mga tao or darating na problema na maaaring marirealize niya. Ayan ha. Marirealize niya ano yung problem. Ayan. Dito, advance na natin. Advance na natin kasi ito naman yung sino naman kayo babasahin nyo dito. Baka si BBM pa rin daw. Sana ipag-pray ko na lang na kahit anong number mapili mo, sana manalo ka. Sora Turaha, age 41, Kapalaran, this coming 2025. Lang ako ha. Advance na natin mga kasama. Ito. Transaction, it's either transaction or career, basta pagkakakitaan ng pera. Ito ay iba na to ha. Dito na tayo sa isa. Ito, Aura Readers, Unbill, 2025 prediction. Mas maganda ho ay meron tayong napapanood na ganito. Kahit papano, ay maliliwanagan tayo. Di ba mga kasama? Kung ano yung prediction sa 2025. Ipasok mo ate, ano ba yung prediction mo para sa 2025? Makinig makinig. Sa truth kaya mas maigi nang nando tayo sa hindi natin nininayin pero sasabihin ko kung ano yung mangyayari. Mas maganda na lang na gano'n. Okay. So, kailangan maging careful, no? Kasi ang moves ngayon, may susulong yung isa, susulong na dalawang moves yung isa. Parang it will be very, very critical ang first and second quarter natin hanggang bago mag-eleksyon. Very critical tayo kasi magkakaroon niya ng sabihin mo ng ito na yung pagkakataon nila na para
i-down ang isa o kaya yung isa naman i-down din yung isa. Maglalabanan na sila ngayon eh. Mag-hurl na ng kumbaga mudslinging na ngayon talaga. Kung nakita natin ng mudslinging no, in the past, no? Yeah. Mudslinging pa rin hanggang ngayon. At merong isang talagang pinakagrabe na nakikita ko na mangyayari. Kaya lang, yun na nga, kaya nga ang hirap sabihin ko anong kampo eh. Baka mamaya sasabihin nung, alam mo na parehong partido nagagalit eh. O they react to it. Pero it's gonna be very, sabihin mo nang this is a special election period na talagang kumbaga paramihan na lang nakakampi. Parang gano'n. Paramihan numbers game. Numbers game na lang talaga. Numbers game ang mangyayari ngayon sa mga elected officials. No? Okay. Pero ano to, legit kaya ito? Walang dayaan? Parang mahirap sabihin kung ano nga ba, madadaya pa ba tayo o legit yung bilangan? Oo, parang bigla mo ako nilagay sa spot na. Ang mangyayari actually, maraming magka-cry. Sasabihin nila, parang wolf lang yan eh. Oo, sasabihin nila, ay nadaya ako. Lagi na. Panoorin nyo, makinig ho kayo ha. Ito ho ay pwedeng mangyari, pwedeng hindi. So yung unang nagbasa kanina, yun ho yung nagbasa ng tarot way back 11 months ago o almost 1 year. So halos lahat ng mga nababanggit doon ni Ate Windra ay nagkatotoo. At ngayon, nagsalita siya, nagbasa na naman siya. O dito naman tayo, para maliwanagan kayo kung ano naman yung prediction niya. Kanino? O mamaya merong mga malalapit na parang ayaw niya kasi magsalita eh. Baka mabas siya eh. Ayaw niyang sabihin kung sino yung patumbok niya rito. Pero yung mga salita niya rito, merong tinutumbukan talaga kung sino man yun. O, tuloy natin. Naman ganun eh. Kapag may natatalo, lagi sasabihin na nadadaya sila. No? Pero kung ako ang tatanungin mo, sa politika, anything is possible. Parang ganon. Hindi siya, I cannot say na wala, I cannot say na meron. Pero anything is really possible. Yan. Makikita natin yan. Yan. Okay. So, ano pa nakikita ko sa 2025? Aside from ating politics. Actually, election and politics na tayo. Teka muna. Okay. May dudugtong lang ako. Marami pang anomalies ma-unearth sa ating lower house. Bago. Bago. Hindi pa ito lumalabas. Marami pang lalabas. Marami pang anomalya na darating sa lower house. Hindi pa lumalabas. Ibig sabihin, meron pang karugtong yung mga pinagagawa ng mga bakulaw. Tuloy mo ate. Okay? So, kanino man ito? Both sides. Mukhang may lalabas both sides. Okay? So, ayan parehong sides. Oo, abangan natin yan. Pero may nakikita ako malakas na explosion sa isang city. Actually, no? Sana wag naman Metro Manila. Pero it's a city or it's a big place, no? It's an urban place. May narinig akong malakas na explosion. Yan, andyan. Tapos meron din akong nakikinita na parang tunnel na parang mag-give in, parang mag-give way. Tapos parang merong mabubury. Parang may mabubury. Matatabunan talaga. Tapos may isa tayong high official na ang kanyang health talaga mako-compromise. Pag sinabi ko mako-compromise ang health, kailangan mag-ingat na siya. Malamang nandiyan ang ICU. Parang gano'n ang mga issue yan. Nako! Yan. So mapapasok yan sa ganyan. Nako, mga kasama, sino kaya ito? Isang high official, Sino kaya ito? So, hindi ko alam kung hanggang saan yung aabot, no? Yung kanyang pagiging critical. Yon. Sa international scene naman, may nakikita akong mga pagbabago at saka mga alyansa na hindi mo maintindihan kung ano yung alyansa. Pero sana makabuti yung mga alyansa na mangyayari. At saka yung mga pronouncements, no? Saka dahil nga magbabago ang kanilang presidente, may mga moves yan na kakaiba na sana maging beneficial. Sa mga Pilipino. To everyone, no? Sana. Okay. Pero malamang may mahihit, meron ding pero maraming gagawing mga pagbabago na kakaiba. Okay. So sa Middle East area naman, marami pa rin pagbobomba na mangyayari. Saka yan tumakbo na sila sa ibang bansa. Pero naliwanagan tayo. Baka may isang high official, sino kaya 'yon? Pasok na natin itong pag-uusap dito, doon sa inaabangan nating peaceful rally. Ito ay mabalik lang ibig sabihin, balik tanaw ito. Kasi meron tayong nabalitaan. Pero sana naman, no, yun ay totoo. Kasi inaabangan yun ng napakaraming tao. Tapos, ipapalabas mo na fake.
Ganyan. Diyos ko. O, hayaan na natin yun kung sino man nagpapalabas nun. O, diretso na natin dito kay Senador Marcoleta. Pasok mo. Ganun po Oo. So talagang... Balik tayo sa pagkakaisa. Yan, yung pagkakaisa. Napakahalaga yan eh. Wala ka man sasabihin, Nelson, 9 na beses na binanggit sa manifesto. Kung talagang nasa puso nila ang manifestong ito, pagtalunan natin. Kung ito'y nasa puso nila talaga. Kung totoo, Kong, ang totoo nga niyan, bukod dun sa sinasabi na siyam, na ulit na binanggit yung word na pagkakaisa, meron pa nga dyan, Kong, baka napansin nyo, pag magkakaisa kami sa lahat ng pagkakataon. Yan! Nandun nga yung isang salitang pagkakaisa, magkakaisa, at nagkaisa, bilangin mo yan, siyam. Alam mo, dahil nga ito'y napaka-importante, ang pagkakaisa. Naalala ko sa pagdalo ko sa mga pagtitipon natin May nababanggit dyan Kung pag-uusapan ay pagkakaisa, ewan ko si Nelson kung mayroong, kung talagang ito ay nakikinig sa pagtitipon. Ako nakikinig ako dyan. Lalo na kung pinag-uusapan ay pagkakaisa. Sa ating mga pagtitipon. Ang ating pagtitipon. Sabi niya, masdan mo ang pagkabuti at pagkaligaya ng mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Yan! Palagay ko wala nang tatalo pa dun sa nakasulat yan yata sa banal na kasulatan dyan. Sa mga kasama, balik tanaw ho ito. Balik tanaw dun sa mga nabalita noon. Ito na ho inaabangan natin Ang tagal na nating inaabangan to. Ito na meron ng post. Pero may kulay pa rin. Binibigyan pa rin ng kulay. Paano kung totoo nga ito? Paano? Meron kasi nagsasabi, fake daw, fake. Diyos mio. Kung fake man ito, aabangan pa rin namin yung pagkakaisa. Sabi ko nga mga kasama, kung fake man yung post na yon, wag ho tayong mawawala ng pag-asa. Kasi may nabanggit na rito, tsaka yung nagko-comment sa akin na miyembro, meron na huri sa kanilang timbre. Ibig sabihin, inaantay na lang yung pinali. Tapos merong kulay na naman na binigay doon. Alam mo yung kulay? Ewan ko kung totoo siya yung nag-post nun. Kulay pink yung kulay. Hindi kaya balat kayo? Yung nag-post nun. Tuloy natin to si Kuya Nelson. Si Kuya G. 33 yan, Kong. Hindi ko alam kung anong basta yun basta yung natatandaan ko lang. Yes, apo. Tanda ko yan din sapagkat ang pagkakaisa talaga, nandyan ang buhay ng isang bansa. Totoo. Nandyan ang kapalaran ng isang bansa. Pagkabuti, pagkaligayan ko. Kaya nga nagdudulot. Anong kabaligtaran ng pagkakaisa? Ay di pagkakawatak-watak. Bahagi. Pagkakabahagi. Wala ka bang naalala sa pagtitipon natin? Kung ano naman ang diferensya ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, at saka yung mga inggitan. Pagka ganyan ko. May panibugo. Ano ba? Di ba yung inggitan, panibugo, selosan? Wala ka natatandaan sa pagtitipon natin dyan? Ayan karunungang hindi bumababa mula sa taas. Yan. Hindi yan pero may sa pinagmulan yun Kayo kanyang mga siloso, kayo kayong mga inggitin, may panibugo, na mapapait. At kayo kanya'y nagkakampi-kampi. Huwag niyong ipagmapuri ang karunungan na yan sapagkat hindi nang galing yan sa itaas. Yes. Saan nang galing? Sa Diablo. Sa Diablo pala Yan ang sinasabi ko. Yan ang kabaligtaran ng pagkakaisa. Pero meron pa sinasabi Manunod sa ating ko, si Michael. Nakita mo kanya kung nasaan ka yung pagkakampi-kampi. Nandiyan yung kaguluhan. Hindi ba tayo nagkakagulo ngayon? Totoo yan. Kasi nga, yun ang ginagawa ng iba. Sabi ni Michael Sandoval, dyan, i-guess nyo ako dyan. Para may tagabasa. Sino ba yun? Yan mga kasama, balik tanaw tayo. Kasi, alam nyo, yung kagustuhan ng taong bayan na magkaroon ng peaceful rally na sa isang religious group, kahit hindi miyembro, pwede hong sumama. Marami ang gustong sumama. Marami kanilang kagustuhan na itong January 13, meron nang mangyaring ganyan. Pero, nagtataka ako. Peki daw. Pero ang kulay ng color, ay kulay pink ba to o red? 'Di ba? Pasok na lang natin dito yung usapin,
kung ano yung sinabi dito ni Senador Sal Panielo. Senador, attorney pala. Sorry naman. Ano yung babalita niya sa atin ngayon? Masyado nang kumalat yung pagka-diskontento ng mga tao. Unang-una, sa kanilang araw-araw na pag-inog ng buhay, na talagang alam naman nating lahat yun, lahat tayo nakakaranas doon. Yung mataas na presyo ng lahat ng pangunahing bilihin, magmula sa kakainin mo, sa gamit mo sa langis, lahat yan. Apektado lahat kasi ang oil, pag ikaw'y tumingin sa bahay mo, lahat konektado yan. Yung mga furnitures dyan, puro galing lahat yan sa paggawa. Pag ginawa mo yun, kailangan mo ng langis. Yan, napakataas na, di ba? Kaya apektado lahat ng mga bilihin. Pagkatapos, ang problema pa, yung mga magsasaka, yung mga ordinaryo manggagawa, magsasaka, hindi rin natin natutugunan. Maliban pa sa yung pinapangunahing problema ng edukasyon, na ang sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng mga politikong na ilalagay natin sa kapangyarihan na puro pang sarili ang kanilang binibigyan pansin at hindi ang kapakanan ng bayan. So, lahat ng yan, lumalawak. At pag yan ay lumawak, at nakikita pa nila yung kanilang inaasam-asam na ginawang pagbabago ng Ama, na gusto nilang ituloy, na hindi natuloy. Gusto nilang kunin yung anak naman, sapagkat nasubukan niya yung anak. Pag yun ay sinira mo, talagang mag-aalsaya. Magkakaroon talaga ng pag-aalsaya. At sana makita ni Presidente Marcos Jr. na pag tinuloy nila yan, yun ang kanilang simula ng katapusan. Yan! Pag hindi nila tinuloy, tatagal pa siya ng 3 taon. Meron siyang pagkakataon na baguhin niya. Ang galing niya, yung mga nangunguna sa korupsyon, nangunguna sa paglabag, sa saligang batas. Otherwise, talagang magkakaroon tayo ng bagong kalakarang pampolitika dito sa ating bansa. At kailangan, yung mga taong ito, nakita naman nila yung kasaysayan natin na merong katapusan ang katiwalian, merong katapusan ang pag-aabuso, merong katapusan ng paglalabag. Pag hindi nila natutuhan yun, dapat alam na nila yun. Natanggal si Presidente Marcos Sr., natanggal si Erap. Di ba, pinakulong pa natin si GMA, mabuti, na-absuelto. Yung leksyon na yan, pag hindi mo yan natutuhan, maniwala ka, yung pangkasulukuyan, ang magiging mitya upang ikay tanggalin. Sapagkat yung mga tao na naglagay sa iyo sa kapangyarihan, merong katutubong kapangyarihan at karapatan na tanggalin ka sapagkat sila ang naglagay kung hindi mo na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. So yan, narinig nyo yung sinabi ni Atty. Sal. Kung hindi niya ititigil at paniniwalaan ni kung sinakaupo ngayon, yung kanyang mga alipores, yun nga, baka mamaya, yun ang maging hudyat, babanggitin ko lang, uulitin ko lang, yung rally, yung rally na, ito kasi si Sir Jason itinakda na. Ito naman, itinakda na. Sabi rito, Enero 24, Enero 13, taong 2024. Hindi, mali rin to. Dapat 2025 to. Ano ba talaga? Totoo kaya ito? 10 hours ago. Naitakda na, itong araw. Dito lang siguro siya nagkamali. Dapat to 2025. Pero trusted naman po to si Sir J. Lagi po akong nanonood dito. Diba? Ayan, meron silang January 13 sa Luneta. Yan Pero nagtataka ako dito, bakit fake? Kayo, mga kasama, ano sa palagay nyo? Fake yung nakalagay
Fake kaya to? O, sa mga taga-INC po, paki-comment po ako. Meron na ho ba kayong update patungkol dito sa... Kasi sa group, sa comment section na lagi kong binabasa, sabi nila meron na po kami sa January 13. Baka naman talaga totoo. Pero bakit may ganito? Oo. Timbangin nyo pa rin mga kasama, ha? Pero sana yung hope ng ating mga kababayan, di ba, wag naman sanang kapapost pa lang, parang wala na, sisiraan na, wag na raw maniwala. Parang gano'n ang lumalabas. Kaya, sabi ko nga sa inyo mga kasama, huwag kayong pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan, ha? Lagi kayong manunood ng ating video, ha? At i-share nyo, ha? Hanggang sa muli. Bye-bye!